Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay all about bank financing. But before we start, please don't forget to like and subscribe with my YouTube channel and click the notification bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So December na guys! Advance Merry Christmas po sa ating lahat! Right now, I'm filming with my iPhone 12 and naka-front cam ako. So let me know guys if okay sa inyo yung ganitong quality or next time siguro try natin yung back cam kasi wala lang akong guide. Kaya gusto ko yung front cam. At least nakikita ko yung kung nasa angle ba ako, ganyan. Baka mamaya kasi pag front cam, ayoko naman ulitin yung mga videos natin. So, ayan, naka-charge. Naka-charge yung mic. So, yung topic natin for today, guys, is all about bank financing. So kung nakapag-acquire kayo before ng pre-selling properties at malapit na yung due date niya for bank financing, usually mga 6 months to 1 year, magbabank loan na kayo. So, this video is all for you. So, ito guys, pwede to sa condominiums, townhouse, mga house and lot or vacant lot, basta pwede siyang i-bank financing or i-bank loan, pwede nyong gawin itong process na to. So, ano nga ba yung requirements pag mag-a-apply tayo sa bangko? So, yung mga units nyo guys na acquired nyo before, way back mga 4-5 years ago, of course, ang pag pre-selling property, usually mga 10 to 20% down payment yung binabayaran monthly. And then after that, hindi pa po doon natatapos yung monthly payment ninyo, meron pa siyang remaining balance sa bangko. So, yung balance na yon, yun yung ipang-a-apply natin or yung ilo-loan natin sa bank. So, usually mga 80 to 90% yung mga remaining balance. So, meron po tayong 2 options for that. So, that's payable ng cash or bank financing. So, pag cash or cash payment ang ginawa ninyo, babayaran niyo po yung 80 to 90% ng total amount ng property ninyo. So, it's directly with your developer na. So, ano po yung discretion or guidelines nila for that, saan kayo magbabayad. Pero kapag bank financing naman, so ito yung procedure for that. At paano po kayo mag-a-apply sa bangko. Sa bank financing guys, ang pinaka-important dito, i-highlight ko na agad-agad is yung income documents. So, dapat meron po kayong stable na source of income dahil yun po yung tinitignan nila kung meron kayong financial capability na bayaran yung magiging mortgage or utang ninyo sa bangko. So, let's start guys. Wag na nating patagalin tong video na to. Mag-start na tayo sa bank requirements. So, yung bank requirements, usually pare-pareho naman yan sa mga bangko. Ang pinagkaiba lang naman dyan is yung mga interest or kung meron silang mga follow-up sa mga applications ninyo. Pero usually, standard naman yung mga hinihingi nila for the initial requirements. Ito guys, yung pinapakita ko sa inyo ngayon, ito yung mga requirements specifically for BDO. But again, pare-pareho naman yung mga requirements na hinihingi ng bank. Number 1 is application form. So, sinesend naman po ito ni bank or ni account officer via email. Okay lang ito guys i-fill out through online or PDF online kung marunong kayong mag-fill out ng PDF online. And then number 2 government issued ID with clear photo and signature of all parties of the loan. So, usually guys, ang bank ngayon kasi kahit isang ID na lang ang hinihingi nila. Pero yung nilagay ko dito is 2 government issued ID na para wala ng mga follow-up or wala nang masyadong hingin. So, pwede yan yung passport nyo or kung meron kayong driver's license or TIN ID dito sa Pilipinas, pwede nyo po yung i-scan copy and then i-send sa kanila through email din. So, nilagay ko na lang dito guys na 2 government issued ID para wala nang masyadong hingin at wala nang mga follow-up or additional requirements. So, kung meron naman po kayong mapoprovide na 2 government issued ID, ibigay na lang din natin sa bangko guys para again, mas madali nilang ipaprocess at wala nang masyadong tanong at balik-balik na documents. So, with clear photo and signature of all parties of the loan. So, ibig sabihin po kung sino yung mga taong involved dun sa loan, dapat po magbigay sila ng kanilang valid ID. So, whether it's si principal buyer, kung merong asawa, kung merong co-borrower, lahat po SPA, lahat po ng mga parties na involved dun sa loan, kailangan itong mag-submit ng valid ID. So, eto guys, remember din dito dapat kung ano yung signature ninyo
dun sa ID ninyo and then sa mga application form na sinubmit nyo po, yun po dapat yung same signature din. So, para maiwasan natin yung mga discrepancies, di ba? Syempre, dapat match lahat. So, number 3, marriage contract or Senomar. So, of course, pag married naman po kayo, mapoprovide nyo po ito. So, scan copy lang, and then if single naman, disregard na lang. So, number 4, income documents. Income docs. So, ito yung latest Certificate of Employment or COE. Nakalagay po doon yung compensation and yung 3 months payslip. So, sa COE guys, mas maganda na nakalagay doon kung kailan kayo nag-start dun sa company and kung magkano yung compensation. And then, mag-provide din. So, kailangan din natin mag-provide ng 3 months payslip. So, ito po yung pinaka-importante sa bank financing, yung income documents or yung source of income. Kasi, yun naman po yun naman talaga ang tinitignan ng bangko. And tinitignan din kasi ni bangko guys kung sufficient ba or enough ba yung source of income ninyo para mabayaran yung magiging loan nyo sa kanila. So, number 5, CTS or contract to sell. So, ito yung magiging collateral ninyo sa bangko. So, pwede itong photocopy na lang or scan copy. And usually naman, si account officer na yung nagre-request nito kay developer. So, number 6, AIF or attorney in fact. So, ito guys yung representative ninyo. So, maganda, kamag-anak, kapatid, or magulang, pinsan, ganyan, or trusted friend. O sila po yung pwede nyo i-appoint na AIF. Si AIF or si representative, siya po of course yung magiging representative nyo sa mga signing purposes. So, syempre, pag na-approve na po kayo sa bangko, meron po mga documents dyan, si representative nyo po yung magpipirma on your behalf. So, si AIF, meron din po siyang kailangan i-fill out na form and valid ID. Ito guys, applicable lang ito, syempre, sa mga client overseas or yung mga client natin abroad, nasa ibang bansa po kayo, talagang required mag-appoint or mag-assign ng AIF, attorney in fact, or representative. And then SPA form, ito naman po to follow na once approved na po tayo sa bangko and meron po itong bank format. So, iba-iba po ang bank format ng SPA form ng bangko. So, iba yan guys. Iba si BDO, iba yung format, iba yung SPA format ni China Bank, provided naman ito ni account officer. So, ito guys, yung number 7, bank fees. So, guys, sinuli ko na yung bank fees. So, that's 2.5% of the total loan amount. So, hindi ito kasama sa mga paperworks. Pero, pag na-approve kasi tayo sa bangko, guys, meron tayong kailangan bayaran na bank fees. So, usually ito, pwede na itong isama sa mismong loan. So, para hindi na po kayo magka-cash out ng 2.5% ng total loan amount. Sa pinakababa, guys, ni-note ko lang na if meron kang negosyo or self-employed ka, freelancer ka, syempre, yun din yung isa-submit nyo po na income documents. Business po, kailangan nyo mag-submit ng 3 months bank statement, latest ITR, and then business registration papers. Usually, that's DTI, BIR, ganyan. So, ito naman po, pag negosyo naman po, yung source of income ninyo at hindi yung regular employment. So, pwede nyo siyang screenshot guys, yung requirements natin. Again, pare-pareho naman po yan per bank. Magkakatalo na lang yan guys pag meron pang mga hinanap or mga additional requirements ng bangko. Pero usually, the basic ones, ito na po yung mga requirements. So, yung requirements pala guys, sinasubmit ito through online. So, kung nasa ibang bansa po kayo, hindi nyo na po kailangan umuwi physically para magpirma, mag-submit ng mga papers, ng requirements. Through online po ito isasubmit. So, once na-submit nyo na po itong mga requirements na to, so, that's for evaluation. So, remember guys, dapat kompleto, walang discrepancy, walang error, walang mga follow-up requirements pa. Kung po pwede sana, no? Sana isang bagsakan na lang yung requirements and then that's it. So, wala nang mga hihingin pang mga additional requirements para mas mabilis yung pag-process ng loan. So, yun naman yung pinaka-importante dun guys dapat kumpleto, walang kulang, para yung evaluation dire-diretso lang. So, sabihin natin guys na kumpleto at walang discrepancy, walang error, walang lacking requirements. Processing time ng bangko usually 3 to 5 banking days. No-notify po sila sa inyo through email or SMS, text message kung approved po ba kayo sa bangko. So, now let's move on guys sa computation. So,
Meron lang akong loan calculator. Actually guys, pwede kayong mag-explore sa BDO Home Loan Calculator. And meron din akong i-share na app which is yung imoney.ph. So pwede nyo pong ilagay doon yung loan amount nyo. And then lalabas po doon yung mga prevailing rate at that time, no? So this is for illustration purposes para magkaroon lang kayo ng idea kung magkano ba yung magiging monthly ninyo sa bangko at yung syempre kung pasok ba yung income, no? Yung income requirements na tinatawag. So usually, yan naman ang natin, ang dilemma natin kung pasok ba, no? Pasok ba yung income natin dun sa nilo-loan natin sa bangko. So again, this is for BDO Home Loan promo rates. So this is for Filipino clients. So for fixed 1 year, yung loan amount natin guys for this sample is 5 million. So tingin muna tayo dito sa fixed na 1 year. So yung interest rate is 6.5% and then yung term natin dito is 20 years. So 20 years na lang yung ginamit ko dito guys para mas mababa, no? Kasi usually kayo naman ang mamimili ninyan. Kung gusto nyo pong kuhanin ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. So depende po yan sa inyo kung saan po kayo mas komportable. Pero for this sample po, yung term na ginamit natin is 20 years. So sa 20 years period of time, nababayaran nyo po yung loan. Yung magiging monthly nyo po sa bangko is 37,278.66. And then yung income requirement, dapat po nasa range siya ng mga 93,000 pataas. So para po pumasok kayo dun sa bracket na yon. So yung 6.5% na interest na yan guys, fixed po siya for 1 year. And then come the second year, of course, magbabago po yan. Pwede siyang tumaas or pwede po siyang bumaba. So, pwede nyo rin i-screenshot to guys para meron kayong idea next time pag maglo-loan na po kayo. So, ito namang fixed ng 3 years. Nakita nyo guys, nagbago yung interest kasi nagbabago talaga yung, actually yung interest nagbabago talaga siya. Depende po sa time na in-avail ninyo. So, yung interest rate, 6.75%. Same period of time pa rin, 20 years. Yung magiging monthly nyo po sa bangko is 38,000 pesos. So, yung income requirement, 95,000 pataas. Yung fixed ng 4 to 5 years naman, naging 7% yung interest. And then, monthly sa bangko, naging 38,764. And then, yung income requirement is 96,912.37. And then, yung note dito guys, so ito yung initial interest rate shall be prevailing rate at the time of availment or yung loan release. So usually naman guys, pag pre-selling yung property ninyo and malapit na yung due date no sa bank financing, malalaman nyo naman kung kailan yung turnover niyan. So 6 months to 1 year bago mag-due date ng bank financing, pwede na po kayong magpa-pre-approval sa bangko. So para hindi po kayo nagagahol sa pag-apply, ganyan. So, I think guys, pag na-approve naman kayo, that's valid for 1 year naman. So, pwede na kayo magpa-pre-approve as early as 6 months to 1 year before your due date sa bank financing. So, meron din pala akong sample computation guys para sa mga foreign clients natin. So, minimin ko is yung mga natural-born Filipino citizen pero considered foreigner ngayon dahil meron na silang mga permanent residency or citizenship sa ibang bansa. So, parang considered na rin po sila as foreigner, pero Filipino by blood. So, is-flash ko na lang sa screen guys, yung sample computation, kung magkano ba yung interest. Usually, expect na natin medyo mataas. Mga 9 to 11% yung interest, and then yung monthly income nakalagay din po dyan. So, yun po yung mga pwedeng mag-avail ng bank financing, mga Filipino citizen, natural-born Filipino citizen pero considered as foreigner, pwede pa rin po. And iba lang yung interest. Mas mataas lang talaga yung interest guys kapag considered na kayong foreigner. Pero pag foreigner alone, as in Japanese ka, Chinese, Korean, hindi po pwede mag-apply sa bangko. Okay? Usually naman guys, mga foreigner, cash buyer yan. So, that's it guys. Ano pa ba yung pwede kong ibigay sa inyo na tip? Siguro guys, maglalagay na lang ako ng link sa description box para sa BDO Home Loan Calculator and then yung imoney.ph para meron kayong ibang basis naman to explore kung magkano ba yung magiging loan ninyo pagdating sa bank financing. So, para
makapag-prepare na rin kayo guys habang maaga. So, paano ka nga ba ma-approve sa bangko? So, yun guys, number 1, sinabi ko na ang tinitignan dito mostly is yung income documents. So, dapat sufficient. Meron kang financial capability na bayaran yung loan mo sa bangko. And then, tinitignan din nila dito para ma-approve ka sa bank is wala ka dapat existing loan, utang, or yung mga credit history. Dapat maganda yung credit standing mo sa bangko. Wala kayong mga utang or mga past loan ninyo na hindi nyo nabayaran, whether it's your previous home loan or mga car loan or credit card na hindi nabayaran. Guys, dapat po yung bayaran kasi nakikita nila yan eh. Centralized po yung database ng bangko. So kahit na nag-loan po kayo sa BDO and then nag-apply po kayo ng home loan naman sa BPI or China Bank, makikita po nila yan. And pagdating naman sa application guys, so kahit saang bangko naman pwede kayong mag-apply. Hindi naman kailangan na dapat depositor ka ng bangko na yon. So sa bank application po, pwede kayong mag-apply sa BDO, sa BPI, China Bank, or PS Bank, Maybank, ganyan. So para meron kayong option kung ano pa yung gusto ninyo. Syempre, nagkakatalo din yan guys, again, sa interest rate. Pwede po kayong mag-submit ng requirements sa 2 to 3 banks para meron kayong option. So, pwede naman yun, guys. Singit ko na lang din dito, guys, if you need assistance sa bank loan. So, tie up po tayo sa mga different banks. So, BDO, China Bank, PS Bank, Security Bank, Maybank, so tie up po tayo sa mga partners natin na yan. So if you need assistance and magbabank financing na po kayo, meron po tayong mga tie up na bank and meron tayong mga contact na account officer sa mga bangko po na na-mention ko. So pwede po namin kayong matulungan guys. Kahit sa ibang developer pa kayo guys, pwede po namin kayong matulungan. Pwede po kayong mag-message or mag-email sa aking registered or active email address or messenger if meron kayong mga inquiry sa bank financing. We can assist you guys sa mga bank requirements ninyo at pwede po namin kayong i-endorse sa mga bangko and account officer ng mga different banks. Sana nakatulong po itong video na to sa inyo and please don't forget to like and subscribe and please share nyo po ito sa mga friends ninyo or family na meron ding mga properties no, na for home loan or for bank financing na. So, thank you so much guys in advance. Merry Christmas po sa ating lahat! Thank you! Bye!